Isang mainit na pagbati po sa inyong muli, mga minamahal po namin mga kaibigan, dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon na maisagawa natin ang pagtalakay ng salita ng Panginoon dito pa rin sa ating convention center dito sa San Antonio, Texas. Sa pagtalakay po ng ating pag-aaral na ito ay makakasama natin muli si Sister Lenny. Sister Lenny, welcome. Isang karangalan sa akin, Pastor Ben, ang makasamang muli sa pagtalakay ng ating leksyon at sa ating mga taga-subaybay. Naway maging pagpapala sa atin ang ating talakayan sa araw na ito. Tayo po ay dadako sa ating ikalawang pag-aaral o sa ating ikatlong pag-aaral ng ating leksyon na pinamagatang ang tila hindi misyonero. Pero bago po tayo magpatuloy dyan, ay mapakabuting atin muna pong anyayahan ng Banal Espiritu na pangunahan tayo sa ating pag-aaral ng ating leksyon. Pangunahan natin, Mr. Lenny. Manalangin po tayo. Ama namin banal na nasa mga langit, pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan dahil sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Amen. Aming inilalapit muli sa inyo, Ama, ang aming pag-aaral sa oras na ito. Samahan kami na aming maunawaan ang mga gintong aral na inyong ibinigay sa amin upang ang mga bagay na ito ay makatulong sa pag-unlad ng aming kabuhayang spiritual. Maunawaan namin ang mga prinsipyong binigay niyo sa amin upang kami ay maging mabubuting mga misyonero katulad ng mga babae at lalaki na ginamit ninyo sa banal na kasulatan. Amen. Sa oras na ito, Panginoon, tulungan ang bawat isa sa amin na magsalita lamang ng mga salitang nagmumula sa inyong banal na salita, Amen. ang Biblia. At nawa, Ama, ang lahat ng makikinig sa amin ay mabuksan ang puso't isipan, maunawaan ang mga aral na nais niyong maunawaan upang ang bawat isa sa amin ay makagawa rin naman ng mga gawaing magkapalawak ng gawain ninyo sa sanlibutan ito upang mapadali na ang inyong muling pagdating. Patawarin naman kami sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaral ay ating tunghayan, ang ating pong talatang sauluhin na makita po natin sa aklat ng Lucas, Kapitulo 4, talatang 27. Akin pong babasahin. At maraming ketungin sa Israel ng panahon ni Eliseo na propeta. At sino man sa kanila ay hindi nilinis, kundi lamang si Naaman na Siro. Ito po ang ating pag-aaral ay isang napakalaking hamon sa ating lahat. At lalo dito pa lamang sa ating title pa lamang na ating leksyon ay talagang makikita na natin ang malaking hamon. Sister Lenny, ang ating pag-aaral sa paksang ito, ng ating pag-aaral sa buong trimestre, ay nakatuon sa dakilang komisyon ng ating Panginoong Hesus. Pero bakit kaya ang ating paksa sa linggong ito ay may pamagat na tila hindi misyonero? Tila hindi misyonero. Ito ay parang nagpapakita sa atin na yung misyonerong tinutukoy sa ating leksyon ay parang walang katangian ng pagiging misyonero. Tingnan natin yung katangian. Alam natin na ang tinutukoy dito sa ikalawang hari, Kabanata 5, no? Ito yung batang babae na alipin sa sambahayan ni Naaman. No? At kung titingnan natin, bakit kaya nasabing tila hindi misyonero? Tingnan natin ang kanyang katangian. Unang-una, siya'y babae. Sa panahon ng lumang tipan, ang babae ay mababa. Hindi masyado pinapahalagahan. Hindi pinapansin. Magsalita, parang lalaki ang mas mahalaga, ang may mahalagang gawain ng pagsasalita, siyang nasusunod. Pangalawa, liban sa pagiging babae, siya'y bata. Hindi natin alam kung anong edad niya, hindi nabanggit sa Biblia, pero dahil siya'y ginamit na bilang alipin, marahil siya'y nasa 12 taon o hanggang teenager masasabi natin. Pero bata pa rin yun eh, hindi pa rin, kumbaga, hindi siya pinapahalagahan ng matatanda kasi bata pa siya. Bakit siya paniniwalaan? Kulang pa siya sa karanasan. Pangalawa, dayo siya sa lugar na kanyang pinaglilingkuran. Sapagkat siya binihag lamang, kinuhang bihag. Kung ikaw ay dayo, sino ka ba para magsalita sa akin? Hindi kita kilala. No? At maliban sa pagiging dayo, galing pa siya sa isang kalabang bansa. Ay, baka niloloko mo lang ako o baka kung ano ang plano mo sa akin para makaganti. Isipin mo, si Naaman na kanyang boss. Siyang pangunahing
nagbihag sa kanya. Siya ang leader ng mga militar, no? At ang huli doon, maliban sa siya'y dayo, siya'y alipin. O sino ba naman ang maniniwala sa isang alipin sa kanilang panahon? Ang alipin ay mababa. Pero ganun pa man, sa ganung kalagayang napakababa na maaari nating sabihin na hindi kapani-paniwalang kalagayan ng isang tao, siya ay nagtindig at namuhay sang-ayon sa kanyang kinamulatan na inaasahan sa kanya ng kanyang tunay na Diyos. Na siya ay tumayo bilang tunay na Kristiyano, tunay na anak ng Diyos, at nakita sa kanya ang masasabi nating integridad. Na ano pat ang kanyang salita ay pinaniwalaan ng kanyang amo na si Naaman. Oo. Kung sa ating panahon siguro, Sister Lenny, ay masasabi natin na sino ba siya? Yun na nga eh. O kaya sino ka ba? Pero itong babaeng ito, itong batang ito, ipinakita niya talaga kung sino siya. Siya ay ipinakita niya ang kanyang pananampalataya, ipinakita niya ang kanyang integridad, ipinakita niya ang kanyang kahandaang gamitin siya ng Panginoon. So, hindi siya tumingin sa kung sino siya, kundi kung sino ang Diyos na kanyang sinasampalatayanan. At dahil doon, ay makita natin na siya ay naging isang matagumpay na misyonero. At ito rin siguro magiging malaking hamon natin gagawin sa ating mga taga-subaybay. Kung minsan nagkakaroon din tayo mga kaibigan ng katanungan, sino ba naman ako para ako ay sumaksi para sa kanila? Ay sino ba naman ako, munting bata lamang o isang lalaki na magsasaka lamang o walang mataas na naabot na pinag-aralan para puntahan ko ang mga taong iyan. Pero narito napakagandang pasimula pa lamang, ng pambungad pa lamang natin pag-aral, ay isang munting bata na naging alipin pa. Nasabihin siguro natin na pwede siya magkaroon ng mga sama ng loob o hinanakit sapagkat napalayo sa kanyang tahanan. Pero ipinakita niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang buhay. Nagkaroon siya ng magandang impluensya sa tahanan ni Naaman at nadoon yung kanyang kahandaang magpagamit sa Panginoon at nakita natin ang kanyang pagtatagumpay. Napakaganda, di ba? Kaya walang dahilan. Ang Panginoon ay tumatawag, sino ka man. Ang pinakamahalaga ay ang iyong kahandaang sumunod at ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Puntahan naman natin si Sister Lenny ngayon, sino ba naman to si Naaman na kanyang sinaksihan? Na kung saan sabi natin na ang batang ito ay gumawa ng kanyang pagsaksi o naging misyonero siya sa sambayan ni Naaman. Sino ba si Naaman? Ayan, si Naaman ay isang malaking tao sa kanyang lugar. Siya ang masasabi nating kanang kamay ng hari. Pinagkakatiwalaan siya, magiting, marangal, mayaman, lahat na ng, alam mo, yung hinahangad ng marami, yung mga K, no? Kapangyarihan, kagitingan, karangalan, karangyaan. Nasa kanya ng lahat eh. Sapagkat siya ay pinagkakatiwalaan ng hari. Siya yung leader ng militar na, di ba, kaya nanalo nga ang Syria laban sa Israel. Yun ay dahil kay Naaman. Kaya nga't mabangong-mabango ang pangalan ni Naaman. Malaking tao siya sa kanilang lugar. Mabuti siguro sa Lenny, basahin natin ang sinasabi sa aklat ng Ikalawang Hari sa Kapitulo 5, talatang 1, aking babasahin. Narito yung pagpapakilala kay Naaman, sang-ayon sa salita ng Panginoon. Si Naaman nga, na punong kawal ng hukbo ng hari sa Syria, ay dakilang lalaki sa kaniyang Panginoon at marangal, sapagkat sa pamamagitan niya ay nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya rin na may malakas na lalaki na may tapang, ngunit may ketong. Ayan. Ito yung pinag-aaralan natin. Binanggit mo na nga. Nasa kanya na lahat. Nasa kanya na lahat ang katangian ng hanapin ng isang tao. Kayamanan, karangalan, kapangyarihan, kagitingan. O siguro marami pa tayo pwedeng... narito na marami pang pwede tayong masabi. Pero dito nga kumisan, naiilag pa tayo na. Naku, sino ba naman ako para lapitan ko yan? Mayaman, makapangyarihan. May impluensya. May impluensya. Nasa kanya na lahat. Pero nakita natin dito ngayon yung ginawa ng batang babae. Hindi niya tiningnan kung sino ba siya, kundi ano ba ang pangangailangan at ano ang panawagan sa kanya ng Panginoon na kanyang gawin kung saan siya naroroon. Alam mo, Pastor Ben, edo nga di ba, nabanggit ko na kayo na yung 4 na K. May pang-5 K na kailangan ng tao. Na yun ay wala kay Naaman. Yun ay ang kalusugan. Di ba? Nasa kanya na lahat ng K. Kayamanan, kapangyarihan, nabanggit na natin kanina. Pero, yan ang malaking pero. Ngunit, wala sa kanya ang kalusugan. At yun ang naging kahinaan niya.
na yun din ang naging daan upang siya mapasok ng misyonero na bata. Sa ibang salita ay nasa kanyang lahat. Subalit, Maliban maliban pa. At ito'y naging kasangkapan ng Panginoon din upang kumagagayon, si Naaman ay humanap sa Diyos. Ano mo, Sister Lenny, ito'y talagang karasan ng tao, no? Kahit nasa kanya pa ang lahat, pero pagka nagkaroon na siya ng malaking problema, ay sabi nga, titingala ka rin. O hahanapin mo rin ang Diyos. Kaya nga kahit sabi natin, nasa isang tao na lahat ng mga bagay ng sanlibutan, pero may kulang pa rin sa Kanya. At ang Diyos ay gagawa at gagawa upang kung magkagayon, ang tao ay maakay na makita niya na mayroong kulang sa Kanya na hindi niya kayang tugunan sapagkat ang Diyos lamang ang pwedeng tumugon doon. So, kailangan ng tao ang Diyos. Pero hindi hahanapin basta ng tao ang Diyos sapagkat nasa Kanya na lahat ng mga bagay. So, dahil lang sa problemang ito, naakay si Naaman ngayon, hanapin ang tunay na Diyos. Tayong lahat ay talagang hindi naman perpekto. Lahat tayo may kakulangan sa ating katawan, sa ating buhay. Na yun ang nakikita ng Diyos na marahil na magiging daan upang hanapin natin siya. Hanggat hindi tayo nakakarating sa langit, hindi tayo magiging perpekto. Doon lamang ipinakikita na kailangan tayong sumandal sa ating Panginoon sapagkat siya lamang ang magiging tugon sa lahat ng ating pangangailangan. Makikita natin sa buhay ni Naaman, ginamit ng Panginoon ang kanyang kakulangan, ang kanyang kahinaan upang makita niya ang kahalagahan ng lugar ng Diyos sa kanyang buhay. So, ibig sabihin ay, kung minsan ay pinapahintulot din ng Diyos na bagamat sabi natin nasa atin ang masarap na buhay, pero ang Diyos din nagagawa ng paraan na merong bagay na pwedeng gamitin niya upang kumagkagayon ay maakay tayo sa Panginoon. Halimbawa, halimbawa ng kahirapan o pangangailangan o pagkakasakit. O kung minsan ay pinapahintulot din ng Diyos ang ilang mga problema kagaya ng trahedya o mahirap na kasitwasyon upang kumagkagayon ay maunawaan natin na kailangan natin ng Diyos. So ito pinapahintulot din ng Diyos. Pero sa ating pag-aaral, balikan natin itong ang babaeng alipin. Paano ang isang magiting na lalaki, makapangyarihang lalaki na kagaya ni Naaman ay makikinig sa isang batang babaeng alipin? Yung binanggit mo na nga ito kanina, pero sa ating leksyon ay napakagandang ating tunghayang pang isa. Minsan pa, no? Dito sa aklat ng Ikalawang Hari, Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 7 ay aking babasahin. Si Naaman nga, na punong kawal ng hukbo ng hari sa Syria, ay dakilang lalaki sa kanyang Panginoon at marangal, sapagkat sa pamamagitan niya bigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya rin na may malakas na lalaki na may tapang, ngunit may ketong. At ang mga taga-Syria ay nagsilabas sa mga pulupulutong at nagdala ng bihag na mula sa lupain ng Israel na isang dalagita. At siya'y naglingkod sa asawa ni Naaman. At sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, mano nawa ang aking Panginoon ay humarap sa propeta na nasa Samaria. Kung magkagayoy, pagagalingin niya siya sa kanyang ketong. At pumasok ang isa at sinaysay sa kanyang Panginoon na sinasabi, ganito't ganito ang sabi ng dalagita na nagmula sa lupain ng Israel. At sinabi ng hari sa Syria, yumaon ka, at ako'y magpapadala ng sulat sa hari sa Israel. At siya yumaon, at nagdala siya ng 10 talentong pilak at 6,000 putol na ginto at 10 pangpalit na bihisan. At kanyang dinala ang sulat sa hari sa Israel na sinasabi, at pagka nga dumating sa iyo ang sulat na ito ay talastasin mo na aking sinugo si Naaman na aking lingkod sa iyo upang iyong pagalingin siya sa kanyang ketong. At nangyari nang mabasa ng hari sa Israel ang sulat na kanyang hinapak ang kanyang suot at nagsabi, ako ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay na ang lalaking ito ay nagsugo sa akin upang pagalingin ito sa kanyang ketong? Ngunit talastasin mo, isinasamok sa iyo at tingnan mo kung paanong siya ay humahanap ng dahilan laban sa akin. So dito, Sister Lenny, makita natin yung background ng ating pag-aaral, ano? Na kung paanong ang babae ay napunta doon sa naging alipin, nagkaroon ng digmaan at naging bihag ang babaeng ito. At sa pamamagitan ng babaeng ito ay na siya naman na naging katugunan para makarating kay Naaman na may Diyos na nagpapagaling sa Israel. Nabanggit natin kanina na sa kanyang
katangian, tila hindi siya misyonero. Mhm. Pero makikita natin, pinaniwalaan siya. Paano mo paniniwalaan ng isang tao? Siyempre, nagkaroon ka muna ng tiwala. Mhm. Paano ngayon nagkaroon ng tiwala sa kanya, si Naaman? At ang kanyang sambahayan. At saka ang sambahan niya, pati yung asawa niya. Masasabi natin na marahil sa kanyang pang-araw-araw na relasyon sa pamilyang ito, ang kanyang pang-araw-araw na kabuhayan, ay nakita nila ang katapatan ng batang ito, ang integridad, na siya ay na ginagabayan ng kanyang Diyos. Kaya makikita natin na siya ay isinakabuhayan niya ang kanyang relihiyon. Ang kanyang relasyon sa Diyos ay buhay na buhay. Na kung tutuusin, isipin mo, napalayo siya sa kanyang sambahayan. Malungkot, napakasama ng kanyang kalagayan. Napahiwalay ka, naging bihag ka, malungkot ang kanyang kalagayan, pero hindi siya nanatili sa ganong pagkalungkot sa kanyang kasamaang palad. Bagkus ginamit niya yung pagkakataong yaon ng kasamaang palad bilang pagkakataon upang ibahagi ang kanyang pananampalataya sa kanyang tunay na Diyos. She turned that difficulty into an opportunity. Para sumaksi sa ating Panginoon. Para sumaksi sa Panginoon. Napakagandang masasabi kong siya'y bayani. Sapagkat hindi ganun kadali ang magsaksi na gamiting opportunity o pagkakataon ang ganong kalagayan na maaaring siguro umiiyak ka na, sama ng loob mo. Kung tutusin, dapat walang tiwala sa kanya sila Naaman kasi kalaban siya eh. Galing sa mga kalaban. At Maaari pang sabihin, baka lalasunin tayo yan, mag-ingat kayo dyan, bantayan nyo. Pero hindi, taos puso ang tiwala ng pamilya ni Naaman sapagkat sinabi niya lamang yung ganon, ang kanyang suggestion na pumunta sa propeta ng sa Samaria kay Eliseo, pero siya'y naniwala kagad. So makikita natin na talagang kapanipaniwala. Nandoon kasi yung relasyon. Kasi kahit sabihin niya, ay kung hindi siya ganon may buhay na katiwala, hindi siya basta papaniwalaan. Tama. Kagaya ng sinabi mo nga, ay hindi basta-basta ng mga tao itong sambahayan ni Naaman. Pero bakit sila nakinig? Kasi nakita natin dito yung nagkaroon sila ng magandang relasyon. At marahil ay sa pagsasama nilang yon, daman nila kung paanong hindi basta ordinaryong bata o itong dalagita ang kanilang kasama, kundi ito isang babae na talaga nabubuhay sa kanyang pananampalataya. May Diyos. Sister Lenny, dito sa ating kwento ng babaeng ito ay may kalintulad itong karansan sa banal na kasulatan, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Sila rin ay dilala mga bihag sa Babylonia. Na pwede rin sila maghinanakit, magsama ng loob, na para bang pinabayaan sila ng Diyos. Pwede mangyari yun. Pero pinili nila, pinasya nila na sa halip na maghinanakit o magsama ng loob, kilalanin ng Diyos. Na ang Diyos ay may panukala. Ano man ang ating karansan, God can turn defeat into victory, ang wika nga. So, naunawaan nila, ipinasya nilang ano man ang mangyari, magtiwala lamang sila sa Diyos at ang Diyos ay may panukala. At sa kanilang kalagayan, nakita natin ang karansan ng Babylonia sa pamamagitan ng buhay at pananampalataya at paninindigan ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Ang hari mismo sa bandang huli ay naging isang mananampalataya. So, makita natin na ano man ang ating kalagayan, kagaya ng sabi natin itong dalagita na sabi nating mahirap, alipin, bihag siya roon, sabi natin katulong, pero sabi na natin ang gusto natin sabihin, pero ang batang ito, malinaw sa kanyang kaisipan kung sino siya. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay lingkod ng Diyos. Marahil ang sitwasyon ay mahirap, marahil ang kanyang kalagayan ay sabi natin parang hindi siya anak ng Diyos, pero malinaw sa batang ito, siya ay anak ng Diyos at kanyang isinakabuhayan ng pagiging anak ng Diyos at ang kanyang pananampalatay, kanyang pinakita at sa kadahilanan noon, gumawa ang Panginoon upang kung magkagayon, ang sambahayang ito ni Naaman na malalaking mga tao ay maniwala at naakay ang pamilyang ito sa pananampalataya. Maliban pa doon, Pastor Ben, hindi lang siya naki-influensya kay Naaman. Maging yung hari, naalala mo, sumulat pa ang hari nung kanyang malaman kay Naaman na may magpapagaling pala sa kanya doon sa hari ng Israel. Pati yung hari naniwala, nanampalataya
sa sinasabi ng dalagitang Oh, ito. tama yung sinabi mo kasi pwede sabihin ng hari. Kasi nung si Naaman ay lumapit na sa hari, dala ang balitang yon na may bata na nagsabi, pwede sabihin ng hari na, ikaw ba naman pinagkakatiwalaan kitang hindi ka basta-basta, tapos maniniwala ka lang sa isang bata. Ayun na nga. Pwede sabihin ng hari yon. Oo Pero nga. ang hari naniwala rin. So makita natin na, bata, pinaniwalaan. Pero dito natin makita, ang pagmimisyon is not about ourselves. It's about God. Hindi sa ating kakayahan nagaganap ang lahat ng mga bagay, kundi sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na gumagawa sa atin. So gaano man tayo kasimpleng tao, mga minamahal namin mga kaibigan, ano man ang iyong kalagayan, ikaw man ni bata, mababa man ang pinag-aralan, isang babae, o sabihin na natin na lahat ng mga sitwasyon mong kalagayan sa lupang ito. Pero kung handa kang magpagamit sa Panginoon, makikita mo, masasaksihan mo ang kapangyarihan ng Diyos, ang Banal na Espiritu ang gumagawa na magtagumpay ang gawain ng Panginoon sapagkat ibinigay natin ating sarili sa Kanya. So sa pagpapatuloy, Sister Lenny, dito naman natin, balingan naman natin si Propeta Eliseo. So si Naaman ay naparoon na ngayon kay Propeta Eliseo. Ano bang panawagan naman at ministeryong ginampanan nitong si Propeta Eliseo? Siguro, Pastor Ben, magandang basahin natin ang Segundo Hari, 2 kabanata, 1 hanggang 15. Okay, ganito ang wika, aking babasahin. Ikalawang Hari, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 15. At nangyari nang isasampa ng Panginoon si Elias sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo, na si Elias ay yumaong kasama ni Eliseo mula sa Gilgal. At sinabi ni Elias kay Eliseo, isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito, sapagkat sinugo ako ng Panginoon hanggang sa Betel. At sinabi ni Eliseo, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. Sa gayoy bumaba sila sa Betel. At inilabas ng mga anak ng mga propeta na nasa Betel si Eliseo at nagsipagsabi sa kaniya, talastas mo ba na ihiwalay ng Panginoon ang iyong Panginoon sa iyong ulo ngayon? At kanyang sinabi, oo, talastas ko, pumayapa kayo. At sinabi ni Elias sa kaniya, Eliseo, isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito, sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa Jericho. At kanyang sinabi, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. Sa gayoy nagsiparon sila sa Jericho. At nagsilapit kay Eliseo ang mga anak ng mga propeta na nanga sa Jericho at nagsipagsabi sa kaniya, talastas mo ba na ihiwalay ng Panginoon ang iyong Panginoon sa iyong ulo ngayon? At siya'y sumagot, oo, talastas ko, pumayapa kayo. At sinabi ni Elias sa kaniya, isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito, sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa Jordan. At kanyang sinabi, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. At silang dalawa ay nagsiyaon. At 50 sa mga anak ng mga propeta ay nagsiyaon at nagsitayo sa tapat nila sa malayo. At silang dalawa ay nagsitayo sa tabi ng Jordan. At kinuha ni Elias ang kaniyang balabal at tiniklop at hinampas ang tubig at nahawi dito at doon na anupat silang dalawa ay nagsidaan sa tuyong lupa. At nangyari nang sila'y makatawid na sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo bago ako ihiwalay sa iyo. At sinabi ni Eliseo, isinasamo ko sa iyo na ang ibayong bahagi ng iyong diwa ay sumaakin. At sinabi niya, ikaw ay humingi ng mabigat na bagay, gayunmay kung makita mo ako pagka ako'y ihiwalay sa iyo, magiging gayon sa iyo. Ngunit kung hindi, ay hindi magiging gayon. Talatang 11, at nangyari samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan na narito, napakita ang isang karong apoy at ang mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanilang dalawa. At si Elias ay sumampas sa lupa sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. At nakita ni Eliseo at siya'y sumigaw, ama ko, mga karo ng Israel at mga ngabayon niyaon. At hindi na niya nakita siya. At kanyang hinawakan ang kanyang sariling kasuotan at hinapak ng dalawang hati. Kinuha rin niya ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya at siya'y bumalik at tumayo sa tabi ng pangpang ng Jordan. At kanyang kinuha ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya at hinampas ang tubig at sinabi, saan nandoon ang Panginoon, ang Diyos ni Elias? At nang kanyang mahampas naman ang tubig ay nahawi dito at doon at si Eliseo ay tumawid. At nang makita siya ng mga anak ng mga propeta na nanga sa Jericho sa tapat niya, ay kanilang sinabi, ang diwa ni Elias ay sumasa kay Eliseo.
at sila'y nagsiyaon na sinalubong siya at sila'y nangagpatira pa sa lupa sa harap niya. Napakaganda. Ito ang isang propeta na nakita natin kung papaanong ang kapangyarihan ng Panginoon ay napapunta sa kanya simula doon kay Elias, no? Si Eliseo ay alam nating sa istoryang ito ay nakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa sa kanya. So, siya ay handa ng maglingkod at siya ay nagkaroon ng katiyakan sa kanyang sarili. Kapag tayo ay tinatawagan, dapat malaman natin yon na tayo ay may kapangyarihang nagmumula sa ating Panginoon. Kaya dito sa kwentong ito, makikita natin na si Eliseo ay nakatitiyak sa kanyang sarili na siya ay binigyang kapangyarihan. Kapag tayo tinatawagan ng Panginoon, gaya kay Eliseo, alamin natin na tayo ay may kapangyarihan ding nagmumula sa Kanya at kakayanin natin anuman ang ating gagawin bilang misyonero. Tama yun, Sister Lenny. Ang sabi nga ay, ang bawat tinawagan ay binigyan kapangyarihan. Tama. So kung meron mang inuutos ang Diyos sa atin, ay meron itong kalakip na kapangyarihan upang maisakatuparan natin ang kanyang ipinag-uutos sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At dito nga sa karanasan ni Propeta Eliseo, nakita natin yung kanyang panawagan, nakita niya yung kanyang pagpupursiking talagang gawin ang kalooban ng Diyos at siya'y pinagpala ng Panginoon. Yun ang maganda nung bigyan natin pansin, yung pagpupursige niya. Nakita natin sunod siya ng sunod kay Elias hanggang nakuha niya ang kanyang nais na kapangyarihan upang magawa niya ang gawain ng Diyos. Sana'y makita rin sa atin ang pagpupursige na yon. At tayo rin ay makagawa ng lalong mabuti pa sa kanyang gawain. Okay, Sister Lenny, balikan natin si Naaman. Paano siya pinakitunguhan ni Propeta Eliseo at ano ang kanyang naging tugon? Maganda, Pastor Ben, basahin uli natin sa Ikalawang Hari, Kabanata 5, 10 hanggang 14. Ganito ang wika. Ikalawang Hari, Kapitulo 5, talatang 10 hanggang 14. At si Eliseo ay nagsugo ng sugo sa kaniya na nagsasabi, ikaw ay yumaon at maligo sa Jordan na makapito, at ang iyong laman ay sasauli sa iyo, at ikaw ay magiging malinis. Ngunit si Naaman ay nag-init at umalis at nagsabi, narito, aking inakalang walang pagsalang lalabasin niya ako, at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos, at papagalaw-galawin ang kanyang kamay sa kinaroroonan at mapapawi ang ketong. Hindi ba ang Abana at ang parpar na mga ilog ng Damasco ay mainam kaysa ilog, mainam kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako makapaliligo sa mga iyon at maging malinis? Sa gayoy pumihit siya at umalis sa pag-iinit. Ang kanyang malingkod ay nagsilapit at nagsipagsalita sa kanya at nagsabi, ama ko, kung ipinagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Gaano nga kung sasabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis? At nang magkagayoy, lumusong siya at sumugbong makapito sa Jordan, ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos. At ang kanyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata at siya'y naging malinis. Makikita natin sa kwentong yan, dalawang bagay ang pinagawa sa kanya ni Eliseo, ang ginawa ni Eliseo upang siya'y gumaling. Una, hindi talaga siya hinarap eh. Nagsugo lamang si Eliseo. Sige, na kanyang alagad ay isinugo niya upang sabihin kay Naaman kung ano ang dapat niyang gawin. Pangalawa, ang kanyang payo ay lumubog siya sa Jordan, ilog ng Jordan. At alam natin na ang ilog ng Jordan ay hindi malinis na ilog. Nakita natin doon sa kwento na umaayaw siya. Kaya sapagkat ito'y napakarumi kung ihahambing sa ibang ilog ng Damasco. Ngayon, tingnan natin, paano ba Marahil ay masabi natin na hindi kasing ganda ng binanggit niya ng mga ilog sa Damasco. Ano naman ngayon ang naging reaction niya? Isipin mo, isang malaking tao pupunta sa bahay ng isang simpleng tao na si Eliseo. Tapos pagdating doon, hindi man lang nilabas. Anong pakiramdam mo kung ikaw yung malaking tao? Di ba parang nakaka-insulto? Bakit hindi man lang ako bigyang galang? Narito na ako. Sapagkat siya isang
malaking lalaki o malaking tao na mayroon pang sulat galing sa hari na siya ay asikasuhin, na siya ay talagang harapin. Pero, Hindi siya hinarap. mhm, Pangalawa, bakit sa Jordan? Ang dumi. Kumpara doon sa mga ilog sa Damasco. Makikita natin dito, Pastor Ben, na sinusubok talaga dito si Naaman. Sapagkat ang sabi sa ating pag-aaral, si Naaman ay dahil siya'y malaking tao, siya'y parang mayabang, kailangan niyang magpakumbaba. At sa pagkanyang pagpapakumbaba, dito papasok ang Panginoon. Kailangan niyang manampalataya. Kung ibang tao ang nagsasabi, maniniwala ka pa ba? Alipin lang iniharap sa'yo. Parang sinusubukan yung pananampalataya niya, no? at Sa marahil ay propeta. naroon yung kanyang pride. Bakit hindi mismo ang propeta ang humarap sa kanya? Yun na nga. Bakit yung sinugo lamang at hindi siya mismo ang humarap? Doon sinusubok ang kanyang pananampalataya. Nananampalataya ka ba talaga sa propeta ng Israel? Na propeta ng tunay na Diyos. At sunod, isa pa, susunod ka ba talaga? Yan ang mga pagsubok na ginawa kay Naaman upang siya ay magkaroon ng ganap na kagalingan sa kanyang karamdaman. Pero dito makita natin na ang Diyos ay mayroon talagang panukala. Hindi basta ito ginawa lamang ni Propeta Eliseo na inutusan niya ang kanyang lingkod at pinapunta doon sa ilog ng Jordan. May panukala ang Panginoon. At sa panukalang ito makita rin natin ang mga kasagutan. Anong pagkaunawa mo sa kadahilanan bakit ganon ang ginawa ni Propeta Elias o Propeta Eliseo? Makikita natin na ang panukala talaga ng Panginoon sa buong Biblia, kailangang kilalanin na may tunay na Diyos. Kailangang ihayag na may tunay na Diyos. At nakita natin yan sa kwento ni Naaman. Anong sinabi niya? Walang ibang tunay na Diyos maliban sa Diyos ng Israel. Kanyang inihayag yun. Sa masasabi ay, nandoon mo na ang panukala ng Diyos, ipakita kay Naaman na mayroong tunay na Diyos sa Israel. Yun nga ang maganda doon, sapagkat bagamat siya'y pagano, kinilala niya na may tunay na Diyos. Pansinin mo, Pastor Ben, hindi lang kasi yung alipin ni Eliseo at hindi lang yung paglubog sa Jordan na mas hindi magandang ilog, pati yung mga alipin niya ay ginamit din para kumbinsihin siya na siya'y lumubog sa Jordan. So, maraming bagay na nagpapababa ng kanyang pride, ng kanyang kayabangan. Pakikinggan niya lahat yon. Bakit niya papakinggan yung kanyang mga alipin? Bakit niya papakinggan yung alipin din ni Sa Elisea? malinsabi ay gumagawa ang Diyos para turuan si Naaman na manampalataya sa tunay na Diyos at ang pananampalataya ngayon ay mahayag sa pamamagitan ng kanyang pagsunod o pagpapakumbaba at pagpapasakop sa lahat ng mga panukala ng Panginoon. So kuminsan nga, Sister Lenny, ay nagaganap talaga na kuminsan gusto nating gawin ang isang bagay sa ating paraan, sa ating kagustuhan, sa ating sariling termino. Pero ang Diyos ay may panukala eh. Hindi natin alam. Bakit nga ba? Hindi sa mas magandang ilog, ayon sa kanyang katayuan. Bakit doon? Pero ang Diyos ay may mga panukala na hindi natin basta maunawaan. At ito tinuturo sa atin ng Panginoon na maging handa lamang tayo sumunod. Sapagkat ang sabi nga, God knows best. Alam ng Diyos ang pinakamabuti. Kung minsan nangangatwiran tayong, hindi, may mas mabuti eh. Pero alam na nga ng Diyos ang pinakamabuti. Kaya, Alam mo, Pastor Ben, habang naghahari yung sarili natin sa ating buhay, hindi makapapasok ang ating Panginoon. Kaya nga, kailangang magiba yung kanyang pride, yung kanyang mga preset notions na ika nga sa kanyang buhay, na mga protocol. Kailangan masira yon para ang Panginoon na may kagawa. So dito nakita natin ang pagpapasakop niya ngayon. So siya sumunod at siya nagpunta sa ilog at siya ay 7 beses na lumubog at nakita na nga niya ang kanyang pagaling. At nakita natin kung paano siya naging isa ng magaling na tao na wala ang kanyang ketong. At sa aspeto ng spiritual ay tingnan natin makikita natin siyang isang bagong nilalang. Sa termino ng Biblia ay isang bagong nilalang na parang isang balat ng bata ang kanyang balat. At talagang sabi natin na nagbalik ang kanyang, hindi lang nagbalik kundi higit pa sa dati na Higit pa. yung kanyang mga balat ay
gumanda. Now, bilang isang bagong nilalang o bilang bagong tagasunod ng ating tunay na Diyos, anong kanyang ginawa na naging tugon niya sa kanyang karanasang iyon? Iyon yung nabanggit ko kanina na kanyang inihayag ang kadakilaan ng Panginoon. Doon niya sinabi yung walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Dito ngayon nahayag, naging parang witness na rin siya eh. Di ba? Na naging inihayag niya na walang ibang Diyos na tunay maliban sa Diyos ng Israel. Napakagandang paghayag talaga ito. At doon pa nang galing sa bibig ng isang pagano. At pangalawa doon ay nagpahayag siya dahil sa kanyang pananampalataya sa tunay na Diyos, siya ay nagbigay ng pasasalamat. Nagpahayag ng pasasalamat, bumalik siya doon kay Eliseo upang ibigay ang kanyang inihandang mga regalo. Maganda si Sister Lani, basahin natin sa itong binanggit mo sa aklat na Ikalawang Hari. Dito napatala no, sa Kapitulo 5, talatang 15. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya, at naparoon. At tumayo sa harap niya at siya'y nagsabi, narito ngayon, aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Isinasamo ko ngayon sa iyo na tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. So dito na yung binabanggit mo kanina, ito yung confession of faith. Ito yung talagang paghahayag ng pagpapahayag ng pananampalataya na walang ibang Diyos maliban sa Diyos ng Israel. At muli pa niya itong inulit sa talatang 17 na ang kanyang wikay, ang iyong lingkod, buhat ngayon ay hindi maghahandog ng handog na susunugin o hain man sa ibang mga Diyos, kundi sa Panginoon. So dito makita natin kung paano si Naaman na isa ng bagong nilalang, isa ng bagong tagasunod ng ating dakilang Diyos. Now, sa panong paraan ang karanasan ito ni Naaman ay nakakatulong na mahayag ang karanasan ng kaligtasan? Alam natin na ang paghayag o confession ng kadakilaan ng Diyos, iyan ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Sa banal na kasulatan, iyan talaga ang nais na ipagawa sa atin ng Panginoon, saan man tayo naroon, ipakilala natin ang tunay na Diyos. At yan ang ginawa ni Naaman. Kaya nga, sabi nga dito, sabi sa Biblia, walang iba mang nagpahayag nito sa Israel, kundi ang isang paganong si Naaman. Na napakaganda na ihayag natin ang ating Panginoon bilang tunay na Diyos. Kapag tayo ay nananampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin, ang kaligtasan ay magaganap kung ating kikilalanin ang Diyos ng Israel. At ito naging karanasan ni Naaman. Kinilala niya ang Diyos at ng siya'y Israel. nanampalataya. Siya'y nanampalataya. At siya'y sumunod. Iyon ang mga paraan upang tayo ay, itong kahayagan, na tayo ay may kaligtasan sa ating buhay. Tayo ay may pagsunod, tayo ay nananampalataya, at inihahayag natin siya sa lahat ng dako na kung saan tayo naroon. At hindi lang niya inihayagan yung pananampalatayang pagkilala sa Diyos, ipinahayag pa niya yung kagalakan ng pagpapasalamat. Ito yung tugon ng pananampalataya o tugon ng pasasalamat, pagkilala sa lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Mga minamahal namin mga kaibigan ay sana po tayo rin ay maging kagaya ni Naaman na nasaksihan natin, naging karanasan natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang mga pagpapala sa araw-araw. Pero paano tayo tumutugon dito? Tayo ba'y nagpapasalamat? Tayo ba'y may mga tanda man lamang ng kagalakang dinadala sa Panginoon na sabi nga, tangible things. So, yung tinatawag ba na sagisag ng ating pagmamahal na dinadala sa Panginoon para ipahayag natin ang ating kagalakan na siya ang Diyos nating mga buhay. Sa ating pag-aaral, minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, makita po natin na ang Diyos ay napakabuti. Sana po'y makatugon tayo. Hindi lamang sabihin natin salamat, kundi ipakita ng ating mga buhay, tayo talaga ay nagmamahal, dinadala natin sa Kanya ang ating mga puso. Mayroon tayong mga dadadala sa Kanya na sagisag ng ating pagpapasalamat, pagmamahal. At sa pamamagitan na ating pag-aaral, makita natin ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng pagbili. Sapagkat nakita natin, tinanggihan ni
Propeta Eliseo ang kaloob upang ipakita kay Naaman na ang kaligtasan hindi maaring bilhin, hindi maaring bayaran. Pero sa pamamagitan din ng magandang espiritu ni Naaman, tinuturoan din tayo na tayo maging mapagpasalamat at ipakita natin ang kagalakan sa pamamagitan ng mga pagbibigay din. Mga minamahal namin mga kapatid, sana po ay pinagpalaki ng Panginoon sa ating ginawang pag-aaral. Sa kabuudan ng ating mga leksyon ay makita po natin ang pagsaksi ay hindi isang aksidente na gaganap. Makita natin ang pangasiwa ng Banal na Espiritu. Makita po natin ang Diyos ang gumagawa upang kung magkagayon tayo natin magkaroon ng karapatan na tayo makapaglingkod sa Kanya. Tayo po'y dumako na sa ating panalangin. Dakila at banal namin Diyos na nasa langit. Maraming salamat po na kayo ang Diyos ang siyang tumawag sa bawat isa amin at nagbigay ng karapatan maging inyong mga saksi, maging inyong mga misyonero na gagamitin sa inyong banal na gawain. Bagamat nararamdaman namin ang kasalatan na kami ikarapat-dapat, salamat sa inyong biyaya, salamat sa inyong banal na Espiritu na siyang gumagawa sa amin upang magkagayon. Kami po, Panginoon, ay maging matagumpay na inyong mga saksi, maging mabuti mga saksi, tapat na mga saksi na gawin lamang namin ang aming mga bahagi at kayo ang magbibigay ng pagtatagumpay at kayo ang gagawa sa puso ng mga tao at masasaksihan namin ang kaligtasan ng maraming mga taong madadala sa inyong banal na panan. Ama, igawad sa bawat isa amin ang inyong mayamang basbas. Panaganain kami sa inyong pag-ibig. Papagtibayin kami sa pananampalataya at sa pag-asang aming pinangahawakan. At sa pamamagitan nito, O Diyos, makita sa aming mga kabuhayan. Kami po ay mga tapat po ninyong mga lingkod, mga misyonerong sinusugo upang gampanan ang misyon, ang dakilang misyon ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, Ama, na inyong tinugon aming dalangin. Salamat sa inyong mayamang basbas at mga pagpapalang amin ang pong tinanggap sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po ang aming pasasalamat, mga minamahal namin mga kaibigan, na kami po inyong sinamahan dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli po, pagpalain kayong lahat ng ating mahal na Diyos.